Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, ito hong Independent Commission for Infrastructure. Tuloy-tuloy ang pagdinig ngayong araw. Ilang personalidad naman humarap sa komisyon hinggil yan sa maanumalyang flood control projects. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Nagpatuloy ngayong araw ang ikatlong pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Ilang personalidad din ang humarap upang magbigay linaw sa mga isyong ito. Isa sa mga dumalo ay si dating Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe na ipinaliwanag ang proseso ng budget noong siyang namumuno sa komite. Ayon sa kanya, normal lamang ang amendments at mga suwestyon sa pondo. Ngunit nagiging mali ito kapag sa mismong implementasyon ng proyekto ay nagkakaroon ng irregularidad. Walang masama halimbawa na mag-amend, magbigay ng suhestyon na ito yung pwedeng gawin nating inisyatibo. Ang nagiging problema ay kung sa implementasyon merong ghost project o kaya merong binayaran o may pinili na contractor na hindi dumaan sa tamang bidding process. So, yun yung dapat tinitignan. Pero, in terms of the amount, ay pwede naman ma-check kung nandun, di ba? Kasama ring ipinatawag si Navotas Representative Toby Tiangco na naglahad ng kanyang kaalaman hinggil sa mga pondong inilaan sa mga substandard na proyekto. Giit pa niya, nakikita na ang koneksyon ng kanyang mga naunang pahayag sa bagong revelasyon ni Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Senado ngayong araw na nagsabing sangkot umano si dating House Appropriations Chairperson Zaldico sa umano'y 20% to 25% na kickback mula sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Lahat ng gusto nilang malaman ay ready akong sagutin. As to the best of my personal knowledge. Kung ano yung alam ko sa personal knowledge, sasabihin ko talaga sa kanila. Sinabi na si Zaldico, di ba? Kaya nung una pa lang medyo nagdududa na talaga ako kung bakit nag-i-insert ng ganun kalalaking mga pondo, di ba? So ngayon, maliwanag, pag pinagdugtong nyo yung sinabi ko na nakakapagduda, yung pag-insert ng malalaking pondo, sinabi na ni DE Alcantara na pag nag-insert ay humihingi ng 20 hanggang 25%, di ba? So maliwanag na. So yun naman talaga yung pinagdududahan ko noon kasi narinig ko na yan. Kaya lang hindi ko masabi dahil wala naman akong personal knowledge, di ba? Pero kaduda-duda talaga kung bakit nagkakaroon ng pondo doon sa mga lugar na yon. So ngayon napagdugtong-dugtong, di ba? Samantala, dumalo rin ngayong araw sa pagdinig sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Matatandaan na sila ang pinangalanan ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa House Infrastructure Committee na tumatanggap umano ng 30% na kickback mula sa bawat flood control project. Ayon sa ICI, magpapatuloy pa ang mga serye ng pagdinig upang higit pang mabusisi ang mga anomalyang kinasasangkutan ng mga proyekto. Bukod dito, ngayong araw din ay lumagda ng kasunduan ang komisyon kasama ang ilang ahensya at organisasyon. Philippine National Police sa pumumuno ni Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr., Mayors for Good Governance sa pangunguna ni Pasig Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Integrated Bar of the Philippines sa pamumuno naman ni Executive President Attorney Alan Panolong at Philippine Institute of Civil Engineers sa pangunguna ni Engineer Frederick Sison. Layunin ng Memorandum of Agreement na tiyakin ang transparency, accountability at mas malawak na sakop ng investigasyon. Binigyan din ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na katotohanan lamang ang kanilang pangahawakan at walang sino man ang mas mataas o makapangyarihan kaysa sa batas. Other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. I will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. No one is above the law. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.